Bismillah, bismillah. Sound check. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi qulil mayamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Napaliwanag natin yung patungkol sa pag-aayuno sa Ramadan. Actually, natapos natin yun ng 3 araw o 4. Ang mahalaga ay naging malinaw sa atin yung batas patungkol sa pag-fasting sa Ramadan. Nakuha natin yung kahulugan ng pag-fasting. Ano yung batas ng pag-fasting? Tapos, kailan binigay yung batas kay Propeta Muhammad? Tapos, ano yung pamamaraan ng pag-fasting dati? Tapos nasabi din natin yung hikmah, yung dahilan bakit tayo nag-fasting sa Ramadan. Tapos nakuha din natin ano yung mga magagandang bagay o karangalan ng Ramadan para sa atin bilang Muslim tayo. Nakuha natin yun. Tapos nakuha natin yun, kinuha din natin yung mga kondisyon ng pag-ayuno. Kanino obligado yung pag-ayuno? Nakuha natin yun, di ba, isa-isa? Na sinabi natin unang-una yung niyat, tapos dapat yung may akal, tapos yung tamiz, yung bulug, tapos yung Islam, tapos yung qudra, may kakayanan siya, tapos dapat pumasok na yung Ramadan, tapos ano pa ba? Yan lang ba yun? So nakuha natin yung kondisyon ng pag-fasting ng tao sa Ramadan. Tapos kinuha din natin yung mufsidatus siyam. Pag sinabi natin mufsidatus siyam, ano yung nakakasira sa pag-aayuno? Ano yung nakakasira sa pag-aayuno? Tandaan ninyo, kung sino yung nagbigay ng batas sa Islam, nasabi, kung sino ang nagbigay o sino yung nagsasabi na ang ginagawa mong pagsamba ay tama, siya rin ang dapat magsasabi ng ginagawa mong pagsamba ay mali. Sino yung nagsabi sa atin na ang pagkain sa araw ng Ramadan ay nakakasira ng fasting? Di ba si Allah Ta'ala? Kasi siya rin nag-utos na mag-fasting ka eh. So, ibig sabihin, hindi ka pwede gumawa ng isang bagay o hindi ka pwedeng maniwala o magsalita na ang bagay na to ay nakakasira ng fasting. Maliban na lamang ay dapat na meron sinabi si Allah Ta'ala at si Propeta Muhammad. Tama? Kasi ito yung sinasabi ng ulama, annal aslu fi mubtilatil ibada, ang unang pamantayan daw sa nakakasira sa ibada, sa pagsamba, at tawqif ay nakabase raw ito sa Quran pati sa Sunnah. Yun ang pamantayan. Halimbawa, nagsala tayo. Sino ba nagsabi sa atin na kapag umihi ka, umutot ka, sira na yung sala mo? Di ba yung Islam? Si Propeta Muhammad? So, ibig sabihin, kung sino yung nag-utos sa'yo ng isang pagsamba, siya lamang din yung may karapatan magsabi sa'yo na yung pagsamba mo, sira na. So, ibig sabihin, meron tayong panuntunan sa mga bagay na kung saan na dapat gawin natin sa ibada at meron din tayong panuntunan sa lahat ng mga bagay na kapag maniniwala tayo sira na yung ibada natin. Tama ba? Halimbawa, nagtanong si Pasa, Ustad, nakakasira ba ng fasting kapag lumulunok ako ng laway? Nakakasira ba yon? Di ba? Hindi, kasi hindi natin binanggit doon eh. Di ba, ano ba yung nakasira lang ng pag-ayuno na binanggit natin? Kapag kumain ka, o uminom ka, nakipagtalik ka, nilabas mo yung similya mo ng sinasadya, tapos naghijama ka, nagsuka ka, di ba? So, wala doon sa sinabi natin na ang laway mo pag nilunok mo, masisira yung fasting mo. Maliban kapag nag-ipon ka ng laway sa timba, tapos ininom mo, ibang usapan na yon. Ibang usapan na pag ganun yon. Tama ba? O halimbawa, umubo siya, may ubo siya, may plema yung ubo niya. Ustad, nakakasira ba ng fasting kapag nilunok ko yung plema? Nakakasira ba o hindi? Nakakasira o hindi? Meron ba tayong binanggit kahapon na nakakasira siya? Wala, di ba? So as long walang binanggit doon sa mga patakaran na binidiscuss natin kahapon, hindi ka pwede mag-assume o hindi ka pwede mag-claim
o hindi ka pwede magpanggap o magbigay ng paniniwala, magsalita ng isang bagay na kasira sa pag-aayuno. Kasi kung sino yung nag-utos sa'yo sa isang bagay na yung ibada mo ay tama, siya lamang din yung may karapatan magsabi na yung ibada mo nasira ng ganito. Naiintindihan ninyo? Tapos binanggit natin yung mga nakasira, tapos binanggit natin yung mga adab, yung kaugalian na dapat gawin ninyo kapag Ramadan at yung mga bagay na dapat hindi nyong gawin kapag Ramadan. Tama? Yung nagmamadali kayo kapag tarawih na, tapos inuuna nyo yung tarawih kaysa sa mga wajib, hindi pa tapos yung imam, nag-teleport ka na. Di ba? Ano kasi San Goku? So yan ang mga sinasabi natin na dapat ay magkaroon tayo ng pamantayan na dapat malaman natin yung mga bagay na mga batas na ganyan. Kasi alam niyo yung fasting na to ay obligado. At hindi mo pwedeng sirain yung obligado na to kasi kung hindi malalagot ka sa kabilang buhay. Kahalintulad ng sala. Kapag nagsala ka ng asar, hindi basta-basta naaalis ka na lang 3 rakat kasi trip mo lang. Hindi basta-basta na kapag nagsala ka ng apat na rakat na asar, pagdating sa ikalawang rakat, alam ko, batal ako aalis ka. Hindi yun basta-basta ganun. Kasi kung sino lang ang nakapagbigay sa'yo na magdasal ka, siya lamang di may karapatan magsabi ng sara mo sila na dapat umalis ka. Kahalintulad ng isang sahaba ay dumating siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ya Rasulullah," sabi niya, "Kaannani ajid, parang meron ako nakikita na isang bagay sa puwet ko." Di ba? Isipin ninyo isang maliit na bagay lang yun kung iisipin mo. Pero tinanong niya si Propeta Muhammad kasi bakit kapag daw nagsasala siya, parang daw mayroon siya napapansin na lumalabas sa puwet niya. Sabi niya, "Aalis ba ko ya Rasulullah?" Ano sabi ni Propeta Muhammad? "La tansarif hatta tasma' sautan aw tajid rihan." Huwag kang aalis sa sala hanggang sa hindi ka nakarinig o nakaamoy. Naintindihan ninyo? So, ibig sabihin, sino yung nagsabi nun si Propeta Muhammad na propeta ng Allah, na ang revelasyon na yun kay Propeta Muhammad galing kay Allah. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Hindi siya nagsasalita ng galing sa kanyang sariling pagnanasa. Ang sinasabi niya ay revelasyon ng galing kay Allah. Kasi kung sino yung nag-utos sa'yo ng sala, na ganito yung gagawin mo, siya lamang din yung may karapatan na magsabi na yung sala mo, yung fasting mo, sira na. So, hindi ka pwede mag-imbento kasi hindi ka naman barbero. Nakuha ninyo? Barbero lang pwede magkwento niyan. Kapag mag-imbento ng mga batas, hindi pwede yan. Dapat si Allah Ta'ala lamang ang magsabi na ang fasting mo sira na, ang sala mo ay sira na. Nakuha ninyo? So nakuha natin ang batas lahat patungkol sa pag-ayuno. At sana maging malinaw sa inyo yan. At hindi na, tawag dito, at hindi na maging sagabal sa inyo yung pagiging kamangmangan natin patungkol sa pag-ayuno sa Ramadan. Kasi na-discuss na natin yan Ano pang kailangan mo, Sajid? Lahat malinaw na. Diba? Binigay ko na lahat sa'yo. So ngayon, lilipat tayo ngayon sa ibang topic. Mabilis lang yung topic natin, di ba? So may tutunan kayo sa buwan ng Ramadan. Nakuha ninyo? Kung ayaw nyo po, di manood kayo sa Facebook. Mayroon dyan naka-record. So lilipat tayo ngayon sa panibagong topic. Na kung saan itong topic na to ay kabilang sa pinakamahalagang topic na dapat malaman ni Pasang. Tama? Ba't ka tumatawa? Pinagtatawan mo si Pasang So, itong topic na to kabilang sa pinakamahalaga na dapat malaman ng bawat isa sa atin. Mas mahalaga pa to sa buhay ninyo. Mas mahalaga pa to sa lahat. Ito yung dahilan kung bakit nilikha ni Allah Ta'ala yung tao. Ito yung dahilan bakit nilikha ni Allah Ta'ala yung mundo pati yung kabilang buhay. Ito yung dahilan bakit tayo nabubuhay sa mundo. Para kumain? Hindi, mayroong dahilan yan. At ito yung topic na papasukin natin, tinatawag na i'tiqad o tinatawag na akida. Ang ibig sabihin ng akida ay paniniwala sa Tagalog. Pero ang salitang akida sa tinatawag natin lugatan. Di ba nasabi natin ang fasting, meron siyang kahulugan na lugatan. Pag sinabi ng mga Arab na luga, ito yung kasing kahulugan. Tama? Ito yung kasing kahulugan. Ang salitang akida, nanggaling sa salitang na aqada yaqidu. Ibig sabihin parang tinali. So, pag sinabi mong salitang akida ay pagtatali. Pero, pag sinabi natin sa Islam na akida, anong ibig sabihin nun? Ay yung itatali mo yung sarili mo, yung puso mo, yung pag-iisip mo, yung kaluluwa mo sa paniniwala sa relihiyon ng Islam. Yun ang ibig sabihin ng akida.
Kaya kapag narinig natin ang salitang akida, ang tinutukoy dito ay paniniwala. Tama? At ang unang-unang pumapasok dito sa salitang akida o paniniwala, ito yung arkanul iman. Diba? Yung 6 na paniniwala sa Islam. Nakuha ninyo? Ang 6 na paniniwala sa Islam. Ano yung unang paniniwala, Hamid, sa Islam? Ang unang paniniwala sa Islam ay paniniwala mo kay Allah Ta'ala na siya yung Panginoon mo, siya yung Diyos mo. Tama? Ikalawang paniniwala sa Islam, naniniwala tayo sa mga anghel. Ikatlo, naniniwala tayo sa mga propeta. Ikaapat, naniniwala tayo sa mga banal na libro na binigay sa mga propeta. Ikalima, naniniwala tayo sa kabilang buhay. Na kapag namatay na si Pasang, ano mangyari sa kanya? Itatayo ulit ni Allah Ta'ala yung kabilang buhay. Bubuhayin ka ulit ni Allah Ta'ala. Tama? Ang tawag na ay kabilang buhay o yawmul akhirah. At ang 6 na paniniwala natin, yung pang-6 ay tinatawag na qadar. Ang qadar, ito yung kapalaran o destiny. Diba? May kanta ngayon, You are my destiny. Diba? So, ang tinutukoy doon, yung paniniwala. Itong 6 na ito ay tinatawag na arkanul iman. Arkanul iman. Ngayon, itong arkanul iman na to, kapag naniwala ka dito, ay ang tawag yan sa paniniwala ay akida. Nakuha ninyo? Akida. Ang tawag naman sa paniniwala kay Allah Ta'ala, di ba 6 yun? Ang paniniwala kay Allah Ta'ala na tinatawag na tauhid. Ibig sabihin, kaisahan ni Allah. Ang tawag doon ay tauhid. Ulitin ko ha, ang tawag sa 6 na ito ay arkanul iman. Ang paniniwala sa arkanul iman na yan ay tinatawag na akida. At ang paniniwala kay Allah Ta'ala ay tinatawag na tauhid. Ay tinatawag na tauhid. So, yan ang i-discuss natin ngayon hanggang sa susunod na araw. Hanggang sa maging ustad na si Abdul Paki. Naging ustad ka na. Dapat, pag naging ustad ka na, tapos mo to, makita ko, nagdadawa ka dyan sa May mga nag-trade dyan, ginagawang drug din yung Dakota. Dawahan mo sila, Abdul Paki. Para masaksak ka na mga dyan. Nag-aabutan dyan. So ngayon, ang tanong dito, unang katanungan, Ustad, saan ba nanggaling ang ating paniniwala sa akida? Saan ba nanggaling ang paniniwala natin sa akida? Tama? Ang paniniwala natin o tinatawag na masdar, ang pinakapunot dulo o pinakaugat ng paniniwala natin ay, di ba sinabi natin, tinatali natin ang ating puso kasi na tinatawag na akida. Saan mo itatali yan? Kasi yun ang tinatawag na akida ay unang itatali mo yan sa Quran. Kasi diyan galing ang ating paniniwala sa Quran. At tandaan ninyo, ang relihiyon ng Islam, sinabi nga natin nakaraan na ito ay kumpleto, walang pagkukulang. Kung ang patungkol sa pagpa-fasting ay pinaliwanag natin na kumpleto, ano yung mga nakondisyon na nakakasira, kailan ka mag-fasting, mas kumpleto ang paniniwala natin ay binigay sa atin ng Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tama ba? Para ngayon yung kapaniwalaan So, yan ang unang pinanggalingan ng ating paniniwala. Kasi kumpleto ang Islam sa gawain, kahalintulad ng pag-ayuno na pinaliwanag natin, at ganoon din sa paniniwala. Kaya nga sabi ni Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kinumpleto ko sa inyo ang relihiyon ninyo. Sa paniniwala, kumpleto. Sa salita, kumpleto. Sa gawain, kumpleto. Pati sa ugali, kumpleto. Di ba? Ang gaganda ng ugali ninyo? Di ba? Ang gaganda ng ugali ninyo. So magaganda yung ugali ng Muslim. Tama ba? Kasi kinumpleto ng Islam yan. Kaya nga sabi ni Allah Ta'ala, anong sabi ni Allah Ta'ala? وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا. Sino man sa inyo naghahanap ng relihiyon maliban sa Islam, o sino man sa inyo naghahanap ng paniniwala maliban sa Islam, ng salita maliban sa Islam, ng gawa, ng ugali, ng maliban sa Islam, فَلَا يُقُبَلَ مِنْ. Hindi yan tatanggapin sa inyo ni Allah Ta'ala. Hindi yan tatanggapin ni Allah Ta'ala. At sa kabilang buhay, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرِينَ. Mapapabaylan ka sa mga taong talunan, lugi. Bakit ka hindi malulugi? Nasubukan nyo naman magtinda? Napagod kayo, lahat ng kapital ninyo binuhos ninyo, tapos wala kayong kita. Pagod at galit lang nakuha ninyo. Ang tawag doon, lugi, di ba? So
So tinawag ni Allah Ta'ala yung taong na lugi siya at talunan sa kabilang buhay kapag pinagpalit mo ang Islam, na alam mong makatotohanan, na alam mong kumpleto, tapos naghanap ka pa ng selebrasyon maliban sa Islam. Di ba? Naki-Christmas ka pa sa kanila, naki-Valentine's ka pa sa kanila, samantalang kumpleto ang kaligayahan sa Islam. Meron tayong Eid, meron tayong Ramadan, meron tayong Idul Fitr, di ba? Tapos ikaw nakiwalwal ka sa ibang relihiyon. Di ba? So, kulugi ka kasi alam mo na sobrang ganda ng Islam. Kompleto na siya, naghanap ka sa ibang relihiyon. Di ba? At faulaika minal khasirin, at sa kabilang buhay talunan ka. Kaya dito, famasdarut tashri', ang pamantayan at ang pinakaugat at ang pinakapunot dulo ng ating paniniwala ay nanggaling sa Quran. At alam ninyo, ang pagiging banal at sagrado ng isang tao o pagiging relihiyoso. Alam niyo ba yung relihiyoso? Religious. Banal, di ba? Hindi sa pamamagitan na kung saan gumagawa lang ang katawan mo ng kabutihan. Kung hindi, ang unang basihan ng pagiging mabuti ng isang tao ay nakadepende sa kanyang paniniwala. Bago pa sa kanyang gawa. Ang unang pagiging kabutihan, maging mabuti ng isang tao, na huhusgahan ka sa pagiging mabuting tao ka, hindi muna sa iyong gawa, kundi nakadepende sa iyong paniniwala. Kaya nga sabi ni Allah Ta'ala sa Quran, "Laysar birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Hindi raw ang pagiging mabuting tao mo, ang pagiging sagrado mo, ang pagiging banal mo, yung humarap ka dito sa silangan pati kanluran. O dito sa north, south, kung saan yung kibla. Ang tinutukoy doon, hindi lang pagiging sagrado, banal na tao ka na dahil araw-araw nagsasala ka na. Pero ang pinakapunot dulo at ugat daw ng pagiging kabutihan, pagiging mabuting tao mo, ano sabi niya? "Walakinnal birra man amana billah." Pero ang pagiging sagrado at pagiging mabuting tao mo raw ay ang unang-una ang paniniwala mo kay Allah Ta'ala sa puso. Diyan ka unang huhusgahan, nakadepende sa paniniwala mo. Man amana billah, wal yawmil akhir, sa kabilang buhay, wal malaika, sa anghel, wal kitab, sa mga libro, wal nabiyyin, at sa mga propeta. So, ibig sabihin, binanggit ni Allah Ta'ala ang arkanul iman. Kasi bakit? Kasi ang pagiging, sabi niya dito, kahit nagsasala ka, nag-fasting ka, pero ang unang punot dulo ng kaugat ng pinakakabutihan ng pagiging tao mo ay ang nakadepende sa paniniwala mo sa akida, sa arkanul iman. Yun ang sinabi ni Allah Ta'ala. Diba? So, yun ang sinabi ni Allah Ta'ala. Kaya nga binanggit din sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ni Propeta sallam? Na anil iman, patungko sa paniniwala ng puso. Sabi niya, "Fakhbirni anil iman." Sabi ni Jibril alayhisalam sa kanya, sa hadith ni Jibril, "Sabihin mo sa akin ya Muhammad, ano ang iman? Ano ang paniniwala ng isang Muslim?" Sabi niya, "An tu'mina billah," maniwala ka kay Allah, sa anghel, sa libro, sa propeta, sa kabilang buhay at sa qada. At ito ang unang pagbasihan ng pagiging mabuti ng isang tao sa mundo bago pa yung kanyang gawain. Kaya nga sabi ni Allah Ta'ala sa Quran, "Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah. Asluha thabitun wa far'uha fis sama." Magbibigay kami, sabi ni Allah Ta'ala, ng isang magandang halimbawa, ng magandang salita. Ano yung magandang salita na tinutukoy dito? Ang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ang paniniwala kay Allah. Kasi ang tauhid yun yung arkanul iman. Di ba yung unang-una? Sabi niya, "Kasyajaratin tayyibah." Ang magandang salita daw o magandang paniniwala kay Allah Ta'ala bilang Muslim, kahalintulad ng magandang puno. Ang magandang puno. Okay. Anong connect niya sa puno ang paniniwala natin? Sige, tanong ko sa inyo. Sa tingin ninyo, ang isang puno ay di ba nagiging maganda yan, nakadepende sa estado ng kanyang ugat? Di ba? Kapag ang puno na yun, yung ugat niya, maganda yung kinatatayuan niyan, maganda yung sanga niya, pati yung dahon, pati yung bunga niyan. Tama ba? Pero kapag ang ugat niyan nakandon, nakalagay sa isang hindi magandang lalagyan ng mga lupa, pati mga bato, hindi magiging maganda yung bunga ng mga dahon, pati bunga ng puno na yan, pati yung dahon niya. Tama ba? Sabi ng Allah Ta'ala, "Kasyajaratin tayyibah." Yung paniniwala nyo raw sa puso ninyo kay Allah Ta'ala
kahalintulad daw ng ugat ng puno yan. Kapag maganda yung pananampalataya mo sa Kanya sa puso, magresulta rin yan sa katawan mo na magandang bunga ng gawain at salita at ugali. Tama ba? Yun daw yun. Pero kapag sabi niya, ang paniniwala mo kay Allah Ta'ala sa iyong puso ay mali, at nagkakaroon ka ng pagkukulang sa pananampalataya, sa paniniwala sa Kanya, ang resulta ng gawain ng katawan mo ay mali din. Kaya nga sabi ni Fudail bin Iyad, rahimahullah, kabilang sa pinaka-famous ng ulama, si Fudail, sabi niya, yung laman daw ng puso, ay nagre-reflect yan, lumalabas yan sa katawan, kung ano ang laman ng puso. Kahalintulad ng kapag nagluluto ka ng bigas, Ishak. Kapag nagluluto, inutosan si Ishak ng nanay niya, Ishak, puro ka ML dyan sa harap ni Idris. Puro ka na lang, hulog ng 5 piso para magkaroon ng wifi. Sabi niya, magluto ka ng kanin doon. Punta si Ishak, nagluto ng kanin. Ngayon, nagsaing si Ishak. Nung nagsaing siya, ano nangyari? Di ba kapag paluto na yung kanin ni Ishak, at kapag matindi na yung pressure ng init sa loob ng lutuan na yon, ano mangyayari sa lutuan, sa takip niya? Diba? Umaalog. Tama ba? Umaalog kasi matindi na yung laman, mainit na. Tama ba? Kadzalika lil abdan. Ganito rin daw sa katawan ng tao. Kapag nandoon yung paniniwala mo at nag-i-intention ka ng kabutihan para kay Allah Ta'ala sa puso mo, kukulo na yung katawan mo na gusto mo na gumawa ng kabutihan at magsalita ng mga mabuti dahil sa paniniwala mo sa iman kay Allah Ta'ala. So, ibig sabihin, ang isang tao gumagawa ng kabutihan, ang nagtutulak sa isang tao kay dalpaki para gumawa ng mabuti, ayun yung paniniwala niya sa relihiyon ng Islam o paniniwala kay Allah Ta'ala. Tama ba? Kaya nga sabi ni Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dhalikal kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sabi ni Allah Ta'ala, alladhina yu'minuna bil ghaib. Silang mga taong naniniwala sa ghaib. Ang tinutukoy dito ang paniniwala sa arkanul iman. Naniniwala kay Allah Ta'ala, sa anghel, sa propeta, sa libro. Tapos sabi ni Allah Ta'ala, wa yuqimuna as-salat. At tinatayo nila yung pagdarasal kay Allah Ta'ala. So inuna ni Allah Ta'ala banggitin yung patungkol sa akida bago niya banggitin yung salat. Kasi bakit? Ang nagtutulak kasi sa isang tao para magsala, yung kanyang paniniwala kay Allah Ta'ala. Yung nagtutulak kasi sa isang tao para mag-fasting, yung paniniwala mo sa Islam. Di ba? Bakit ba nag-fasting si Kuya Malik? Kasi naniniwala siya kay Allah Ta'ala sa kanyang puso. So yun yung nagtutulak sa kanya para gumising ng gabi at magsahur. Yun yung nagtutulak sa kanya para hindi kumain ng buong araw kasi naniniwala siya kay Allah. Naniniwala siya sa kabilang buhay. Nagagantimpalaan siya ni Allah Ta'ala sa pag-ayuno niya. Tama ba? Kaya nga dito, biqadri, nakadepende ang hina ng gawain ng katawan mo sa ibada, sa level ng hina ng pananampalataya ng puso mo kay Allah Ta'ala. At yan yung dahilan kung bakit lagi tayo nagpapaalala para yung puso ng tao lumakas ang kanyang iman at lumakas ang kanyang kabutihan sa kanyang gawain. Tama ba ako? Dapat lang kayo maniwala. Nakuha ninyo? So yan ang tinatawag na paniniwala o na akida natin bilang tayo ay mga Muslim. At tandaan natin na ang Quran, ito ang pinaka-masdar, ito ang pinaka-source, ito ang pinaka-ugat nandito nang galing ang ating paniniwala. At dahil itong Quran na ito ang ating ugat ng ating paniniwala, ay hindi pwede magkaroon ng conflict. Ibig sabihin ng banggaan sa loob ng Quran. Kasi kapag nagkaroon ng banggaan sa Quran, magkakaroon din ng banggaan sa ating paniniwala. Kasi doon galing ang ating paniniwala. Kaya nga sinabi ni Allah Ta'ala sa banal na Quran ng kanyang pinangalagaan ng Quran kasi ang pangalaga sa Quran ito yung pangalaga sa ating paniniwala. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Kami ang nagbaba ng zikir ng Quran at kami rin sabi ni Allah Ta'ala ang mga ngalaga sa Quran. Isipin ninyo, simula ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang ngayon hindi na bago ang Quran. Tama ba?
Kaya nga sabi ni Allah Ta'ala, "Law kana min indi ghairillah," kung ang Quran na yan ay nanggaling ng maliban kay Allah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Makakita kayo dyan sa Quran na yan ang puro kontradik ng pagtatalo. Kapag maliban kay Allah ang pinanggalingan ng Quran. Tama? Pero ito ay nanggaling kay Allah. Kaya tignan nyo yung gabay ng Islam. Ilang libong, 1,000 at 600 years nang dumaan, yung Muslim nasa gabay pa rin sila ng reliyon ng Allah Ta'ala dahil sa panghawak nila sa reliyon sa Quran. Kaya nga Allah Ta'ala sinabi, "Qad ja'akum nurun wa kitabun mubin." Dumating sa inyo ang liwanag ni Allah Ta'ala, ang Quran. At sabi rin ni Allah Ta'ala, sabi rin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam." Ang banal na Quran na ito, sabi yahdi lillati hiya aqwam, ay magsisilbing gabay ito sa buong sangkatauhan at nasa matuwid na landas ang Quran. At tatandaan din natin na ang paniniwala natin sa Islam o sa akida ng patungkol sa arkanul iman, ano to? Ito ay muwafiq sa nufus. Ibig sabihin, ito ay sang-ayon mismo sa ating pagkatao. Ibig sabihin na kapag dumating ang paniniwala, walang pag-alinlangan yung puso mo at pag-iisip mo na kukontrahin mo siya. Kung hindi talagang ina-accept, tinatanggap ito ng puso at ng utak ng tao. Talagang, kumbaga, perpektong na pagtanggap yan. Kaya nga sabi ni Allah Ta'ala, sabi niya, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dhalika ad-dinul qayyim." Sabi ni Allah Ta'ala, fitratallah ay kabila, ito ay fitra. Ibig sabihin ng fitra, ito ay nature na sa tao na tinatanggap niya ang katotohanan ng walang pagtatalo na ang Quran na ito ay tinatanggap ng lubos ng isang tao na ito ay nanggaling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang Quran ng pinakapunot dulo ng ugat natin ng ating paniniwala. Walidhalika, dahil dito, ito rin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na panghawakan nyo lang ang katuruan ng Quran ay hindi na kayo maliligaw hanggang sa yawmul qiyamah. Panghawakan ninyo lang ang katuruan ng Quran, magagabayan kayo hanggang sa yawmul qiyamah. Kaya nga ito ang huling khutbah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa khutbatul wada. Anong sabi niya? Ya ayyuhan nas. Nung siya ay sa taon na yon ay magpaalam na siya sa mga tao kasi alam niya nang siya ay mamamatay na at babawian ng buhay. Ang huling wasiya, ang huling payo na binigay niya sa mga tao, sabi niya, ayyuhan nas, o kayong mga tao, sabi niya. Sabi niya, inna rabbakum wahid, ang Panginoon ninyo ay isa lang. Sabi niya, inna abakum wahid, ang tatay ninyo ay isa lang. Kullukum li Adam, lahat kayo ay nanggaling kay Adam, wa Adam min turab, at si Adam ay nanggaling sa lupa. Ala inna akramakum indallahi atqakum, ang pinakamainam, sabi niya, sa inyo may pagkatakot kay Allah Ta'ala. La fadla lil Arabiyyin ala al ajami, walang mas hindi mainam ang Arab sa mga hindi Arabo. Wal ajamiyyu lil Arab, at hindi rin mainam ang mga hindi Arabo kaysa mga Arabo, illa bittaqwa, maliban ay pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos sinabi hanggang sa sinabi niya, inni taraktu fikum shay'ain ya ayyuhan nas. Nag-iwan, sabi niya, ko ng dalawang bagay sa inyo dito sa mundo. Taraktu fikum shay'ain la in tamassaktum bihima, kapag pinanghawakan nyo yung dalawang bagay na to, lam tadillu ba'di abada, kahit kailan hindi na kayo maliligaw. Kitaballahi wa sunnati, ang Quran na libro ni Allah at ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan ang katuruan na tinuro sa atin ng Islam at iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga nung namatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkagulo yung mga sahaba. Hindi nila matanggap ng isang propeta pala ay namamatay. Nasubukan niyo na ba mamatayan?
Di ba hindi basta-basta na tatanggap ng pag-iisip mo na namatayan ka ng mahal sa buhay? Ilang buwan ka ba kung maka-move on? Namatayan ka ng magulang, ng anak. Hindi ka basta-basta mamaya okay ka na pag namatayan ka ng kanina. 1 buwan, 2 buwan. Paano pa yung propeta na nakasama nila? Hindi nag-sink in sa utak nilang isang propeta pala ay namamatay. Tama? Kaya nga nagkagulo dito hanggang sa tumayo si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu sa mga tao, ya ayyuhan nas, o kayong mga tao, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sino man sa inyo sinasamba niya si Muhammad patay na. Wa man kana ya'budu Allah, at kung sino man sinasamba ninyo si Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Ang Panginoon na habang buhay kahit kailan hindi siya magkakaroon ng kamatayan. Yun ang sabi ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Kaya nga si Umar ibn Khattab at sabi niya ni Abu Bakar as-Siddiq, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Si Muhammad ay isang tao lamang din kahalintulad ng mga naunang propeta. Ang mga naunang propeta ay namamatay sila, si Muhammad ganun din. Afa immat, kapag ba siya ay patay na, inqalabtum ala aqabikum, kayo ay alis na sa Islam? Kapag ba tapos na yung Ramadan, babalik na kayo sa gawain ninyo? Nung namatay si Propeta Muhammad, ngayon wala na siya si Propeta Muhammad, ialisin nyo na yung Islam? Kaya sabi ng Allah Ta'ala, وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ فَلَا يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. At kung sino man sa inyo tinalikuran niyang Islam, sino man sa inyo tumalikod kay Allah Ta'ala, فَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا, kahit kailan hindi makapinsala kay Allah Ta'ala yan. Hindi kayo kailangan ni Allah Ta'ala. Kayo yung nangailangan kay Allah Ta'ala. وَسَيُجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, at bibigyan lamang din ng gantimpala ni Allah Ta'ala yung marunong magpasalamat sa Kanya. Kaya tapos, fa'akbal, sabi ni Umar, ni Khattab law anhu, o kaya si Abu Bakar Siddiq yun, humarap siya sa katawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nandun yung katawan ni Propeta Muhammad. Sa harap nila, patay na si Propeta Muhammad, umiiyak sila. Ano sabi ni Abu Bakar Siddiq, ni Umar ni Khattab? Sabi ni Umar ni Khattab radhiyallahu anhu, "Laysa al-buqa wa in utila bi muqna'i, al-khitabu a'zamu qimatan min adma'i. Tallahi ma jara az-zaman wa ma tada min ashadda min dhaqa al-musab aw awja'i. Fuqida an-nabi fa adlamat kullu ad-duna wal huznu halla bi kulli qalbi al-muja'i. Ma zala bil Qur'ani fina hadiyan yahdi al-anama bi nurihi al-mutashashshi." Sabi niya, "Laysa al-buqa wa in utila bi muqna'i." Sabi niya, yung pag-iyak po, sabi niya, hindi niya kayang tumbasan yung sitwasyon ngayon na namatay na ang Rasulullah. May mga tao kasi na lumipasan lang sila ng iyak, okay na, nalabas na yung damdamin nila. Pero sabi ni Umar, hindi ako ganun. Hindi ang pag-iyak ko kayang tumbasan yung pagkamatay ng Rasulullah. "Wal khitabu a'zamu qimatan min adma'i. Tallahi ma jara zaman wa ma'tada." Wallahi, sabi niya, matagal na akong nabuhay sa mundo, pero hindi pa ako tinamaan na matinding pagsubok sa araw na to. Fuqidan nabi faadlamat kullu duna, namatay si Propeta Muhammad at nagdilim yung mundo. Pero anong sabi niya? Anong sabi niya sa huli? Mazala bil Qur'ani fina hadiyan, nananatili pa naman, sabi niya, ang Qur'an bilang maggagabay sa atin, yahdil anama binurihil mutashashii, na magsisilbing gabay ang liwanag ng Qur'an sa buong sangkatauhan. So nanatili ang Qur'an na bilang gabay sa atin at magbibigay ng gabay sa atin hanggang sa Yawmul Qiyamah. Al-amru ath-thani, ikalawa ng pinakaugat at pinanggalingan ng ating paniniwala, ito ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag sinabi mong sunna, ito ay ang kanyang salita, ang kanyang gawa, ang kanyang desisyon, at ang kanyang description. Yun ang ibig sabihin ng sunnah. Salita, gawa, desisyon at description ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan din ang pinakapunot dulo, ang ugat ng ating buhay bilang tayo yung mga Muslim. Bakit nga ba kailangan sundin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi yun ang tinukoy ni Allah Ta'ala, na siya ay propeta ni Allah Ta'ala, muballigh anillah. Siya ay tagapag-abot ng mensahe ni Allah Ta'ala. Sabi ni Allah Ta'ala, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Sino man sumunod kay Propeta Muhammad ay nakasunod siya kay Allah Ta'ala. At sabi rin ni Allah Ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu."
Ano man ang dumating sa inyo nang galing kay Propeta Muhammad, kunin ninyo. Bakit? Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa. Hindi siya nagsasalita ng galing sa kanyang sarili. Saan galing ang kanyang sinasabi, ang kanyang gawa, ang kanyang desisyon, description? In huwa illa wahyu yuha. Ito ay revelasyon daw na nirevelasyon sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nangangahulugan ang kanyang salita, ang kanyang pamamaraan, ang kanyang buhay, masdarut tashri. Ito rin ay pinakaugat at pinaka-source natin ng relihiyon ng Islam, lalong-lalo na sa ating paniniwala. At sinabi din sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa isang hadith, anong sabi niya? Fa'alaykum bis sunnati, panghawakan ninyo ang aking sunnah, was sunnatul khulafa'ir rashidin, at ang sunnah na mga susunod sa akin ng khalifa, si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali, panghawakan niyo ang sunnah nila. Was sunnatul khulafa'ir rashidin wal mahdiyin, at ang susunod ng sunnah na sumunod sa kanila, yung mga ulama ng mga tabi'in na nakasunod sa relihiyon ng Islam. Ipinag-utos sa atin na sumunod tayo sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi rin ng Allah Ta'ala sa Quran, bil bayyinati wa anzalna ilayka adh-dhikr litubayyana lin-nas. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim, sabi ni Allah Ta'ala, at binaba namin sa iyo o Muhammad sa mga tao ang dhikr para ilinaw sa kanila ang libro na ibinaba sa kanila. Sinasabi ng ulama, kapag binanggit ni Allah Ta'ala ang dhikr sa Quran, tapos ang kasunod ng aya ay libro, ang tinutukoy na dhikr dito ang sunnah. Kaya sabi, parang sinasabi ni Allah Ta'ala, wa anzalna ilayka dhikr, binaba namin sa iyong sunnah, litubayyinun na linnasi ma nuzila ilayhim, para paglilinaw ito sa mga ibinaba na libro sa kanila. Ang tinutukoy ang Quran. Ibig sabihin, ang sunnah ibinaba para paglilinaw din sa Quran. So nangangahulugan lamang ng Quran pati ang sunnah. Ito ang ating ugat ng ating paniniwala bilang Muslim tayo. Diyan nang galing ang ating paniniwala, ang Quran at ang sunnah. At iniiwasan din natin na kunin natin na maging gabay sa ating Muslim ang ano? Ang tradisyon, ang kultura, ang sinabi ng tatay natin, ang lolo natin, pati experience. Na-experience ko kasi ganito. So dapat itong sundin natin patungkol sa paniniwala. Hindi pwede yun. Kasi ang ilmul ghaib, ang paniniwala, walang nakakakita dyan. Kaya dapat ang pwede lang sundin natin ang Quran pati ang sunnah. Hindi rin pwede gawin natin na masdar. Ang pinakaugat ng ating paniniwala, ang sinasabi ng tatay natin pati ng lolo natin. Ang lolo namin, ganito dati ginagawa sa Sulu, pati sa Sambuanga. Ganito nang kinasanayan namin. Yan ang pinakapunot dulo ng ugat kung bakit naliligaw yung mga tao. Kasi nasanay sila sumunod sa mga yapak ng tradisyon ng kanilang mga lolo at lola at mga tatay. At yan ang tinukoy ni Allah Ta'ala kung bakit naligaw ang mga komunidad ni Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nang sabi ng Allah Ta'ala, nung ginagabayan sa ni Propeta Ibrahim, inna wajadna alayhi aba'ana wa inna ala atharihim lamuqtadun. Natagpuan namin yung mga lolo pati mga ninuno namin gantong ginagawa nila, kaya susundan pa rin namin yung yapak na ginagawa nila. Yan ang pinakapunot dulo at ugat kung bakit naliligaw ang mga tao. Kasi kanilang inuuna ang mga tradisyon, ang kultura ng kanilang ginagawa. Hanggang sa konti-konti nalilihis sila. At pinakadahilan din ang experience ng tao. Na-experience ko ganito ang ginagawa namin, kaya dapat sundin natin to. At kabilang din dito, ano yon? Ay yung ideology. Alam yung ideology, yung ideolohiya nang galing sa mga Western, sa mga Europe, na sabihin nila ay walang Diyos, ganito dapat, ganyan yung paniniwala. Ang nangyari, ang nagtuturo ng edukasyon ng mga Muslim ngayon patungkol sa madrasa, yung school na dapat walang relihiyon sa elementary. Di ba? Nag-aral ba kayo? Meron ba kayong subject na religion? Sa elementary, sa high school, wala, di ba? Kasi ang gusto nila itanim sa utak ng tao na dapat ang tao wala siyang paniniwala, ang relihiyon dapat ay hindi mo pwede pwersahin ang tao na maniwala sa mga relihiyon. Ideology yan, na pinipilit ng mga ibang relihiyon na itanim sa utak ng mga Muslim para matanggal sila sa relihiyon ng Islam. Ideology yan, na pinipilit ng mga kafir sa Muslim na dapat ang maging idol mo lang ay hindi si Propeta Muhammad. Sino ang tinuturo na maging idol ng mga Muslim sa libro, sa school? Di ba? Yung rebulto, nandiyan yung rebulto ni Rizal, nandiyan yung rebulto ni Andres Bonifacio, nandiyan yung rebulto ni Cory Aquino, di ba? Tinuturo yan sa school.
Hindi niyo ba napapansin? Pati yung mga bata ngayon hindi nila kilala si Propeta Muhammad. Pero tanong mo, sino sila Pulapo, sino si Jose Rizal, buong pamilya, pati pangalan kilala nila. Kasi bakit? Nandyan ang pinakaugat ng pagkaligaw na nililigaw ng mga hindi Muslim ang kabataan ng mga Muslim ngayon para mawala sila sa relihiyon ng Islam. Di ba? Pati birthday ni Rizal, memorize ninyo. Pati kailang pinanganak. Kasi bakit? Ginawang holiday yan eh. Di ba, pag nag-aral kayo ng elementary high school, saan sa elementary high school na si Propeta Muhammad dapat sumunod kayo sa kanya? Wala. Maghanap kayo ng libro dyan. Sa school, pati sa elementary high school, wala yan. Pati sa college. Wala yan. Pero pag tingnan ninyo sa college, pati elementary high school, tinuturo niya yung buhay ni Rizal. So, kailan siya nagpunta, panganak, nang para bang sinasabi na si Rizal, propeta siya. Kaya nga, ang nangyari sa Laguna, may religion na Rizalism eh. Di ba? Sinasamba nila si Rizal kasi tinuro sa kabataan pati sa mga tao na ang dapat maging idol ninyo. Sino? Sila yung mga bayani. Kaya nga maraming holiday sa Pilipinas eh. Di ba? Pati naging idol ng mga tao ngayon kung sino yung magaling sa basketball, pati kung sino magaling sa baseball, sa ML, hindi nyo namamalayan yan na nilalason kayo para matanggal kayo sa relihiyon ng Islam. Pero tingnan nyo mga kabataan, pati mga maliit na elementary, tanong nyo sino si Propeta Muhammad, sino si Propeta Nuh, si Ibrahim a.s. Hindi nila kilala. Kaya nga sa kabilang sa palatandaan ng Yawmul Qiyamah, nagugunawin ng Allah Ta'ala, ano yun? Lahat ng matitirang Muslim sa mundo, wala na silang alam sa relihiyon ng Islam. Nag-uumpisa na sa kabataan, pati sa mga ngayon. Wala nang alam. Nakuha ninyo? Kaya dito dapat binabalik ang mga tao, ang mga Muslim sa paniniwala sa katuruan ng Islam, ng Quran, at pati sa katuruan ng Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakuha ninyo? Kasi yan ang naging dahilan kung bakit naligaw yung mga tao. Yan ang naging dahilan kung bakit nawala ang mga tao sa landas ng Islam. Na akala nila lang sa matuwid na landas pa sila pero hindi nila namamalayan. Nilalabas pa pala sila ng mga kalaban ng isang relihiyon ng Islam. Itinuturo sa inyo paano maging halal lahat ng mga haram. Di ba? Pagdating sa school, tinuro ba sa inyo yung mga haram pati mga halal? Apustahan tayo, no? Walang tinuturo dyan. Na haram yung baboy, haram yung alak, hindi. Kaya nga ang buhay ng mga hindi Muslim, pati yung mga classmate ninyo sa high school, sa college, di ba? Ang buhay nila, inom dito, magzina dito, inom dito, magshabu dito, pagnakaw dito, ganyan, walang haram sa kanila. Tapos yung Muslim, nakikita nila na ang bagay na to, ito yung kaligayahan na dapat sundin nila. At tatawagin nila kapag inom ng Red Horse, dapat ito malakas ka. Di ba, meron kang commercial kapag yung Red Horse, uminom ka parang energy daw. Tingnan niyo kung paano nila pinapakita yung isang haram para maging halal sa Muslim. Pinapakita nila sa itsura ng kabataan, nakikita ng mga bata ng komersyal yan. Pero tingnan niyo sa kinabukasan, pagdating sa future, yung alak sa kanila magiging parang tubig na sa mga Muslim kasi nakikita nila na ganun. Hindi ba nakakatakot yung ganyang mga bagay? Kaya inoobliga sa atin magharap ng kaalaman. At para maintindihan natin yung mga hindi Muslim, ay talagang kumpiyansa sila na ang mga Muslim dito lang sa Dakota, walang-wala na. Ligaw na landas na. Hindi pa tayo lumalayo sa ibang lugar. Di ba? Wala na sa relihiyon ng Islam. Kaya nga ito ang dapat natin balikan, ang pamantayan ng patungkol sa katuruan ng Quran sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tama ba? Anyway, hindi naman ako galit. Mukha lang. Hanggang doon lang tayo, insyaallah ta'ala, nakuha natin ang pinakapamantayan ng ating ugat ng paniniwala natin ang galing sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na may gabay tayo ni Allah ta'ala sa matuwid na landas at pagkalooban tayo ng kaalaman na magiging gabay sa atin at matuwid sa ating buhay bilang tayo mga Muslim. Wa naqulu subhanaka wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you.